Good Good morning, morning, Jesus! Good morning po sa ating mga kapatiran na alam ko po na tayong lahat sa umagang ito ay nag-aabang lagi sa ating mga pagtuturo. Kaya sa umaga pong ito, sisimulan po natin sa ating panalangin. Tawagin po natin si Sister Jen. Thank you, Lord. Tayo po ay manalangin. Maraming salamat po, Ama, sa araw na ito na muli po ay ginamit mo kami upang makabahagi ng iyong mabuting balita tungkol po sa discipleship. Lord, buksan mo po ang aming puso at isipan. Ganon din po ang lahat ng tinawag mo para makarinig upang ang mensahe mo ay maunawaan naming lahat at mag-nourish sa aming spiritual life. Muli po, Panginoon, mangusap ka sa amin, kaming lahat ay makikinig. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Thank you, Lord. Yan, tawagin po natin si Sister Jen para sa pagsisimula ng ating pag-aaral. Thank you, Lord. Good morning, Jesus. Ayan, purihin po ang ating Panginoon. Katulad po ng sinabi ni Ninang Ria kanina, ang topic po natin for this week, for January, is discipleship. At ito po, at ngayong week ngang ito po ay tungkol sa selection and calling na na-discuss po ni Pastor Rafi and Minister Ernie noong Tuesday. At nakita po natin doon sa sinabi nila, recap lang po, discipleship is an act of making disciple. Kung tayo ay disciple ngayon, sino nag-disciple sa'yo? Yan, alalahanin po natin kasi nga, ngayong week na to, pinapaalala po sa atin yung pagkakapili ng Diyos sa atin at saka yung calling at kung paano tayong tumutugon. Sabi nga po nung mga nakaraang pag-aaral, meron pong general calling. Yun nga po sa Matthew 28, no Bible study natin, the greatest commission, go and make disciples to all nations, di ba? Ano po yun? General calling. So, lahat po tinawag. Pero sabi rin po ng Biblia, many are called, but few are chosen. Sana po kasama tayo dun sa mga few. Pero, dahil nga po pinag-aaralan po natin ang discipleship, makikita po natin, nakasama po tayo doon sa pinili ng ating Panginoon. At meron pong tinatawag din na specific calling. Kung may general calling, meron pong specific calling. Katulad nga nung sharing ni Sister Judith kahapon, di po ba? Sabi niya yung God-given talent, personalized po yun eh. Kung magaling ka magplantita, di ba? Magplantita, mag-alaga ng halaman. Ano ba yun? Do it with joy. Yung gawin mo yung tungkulin mo. Kukultivate mo yon with joy. Ano pa, kung magaling kang magluto, pasarapin mo naman yung luto mo. Hindi yung ikaw tagaluto tapos basta na lang nagluto. Di ba? May kanya-kanya po tayong talent. Kung ikaw ay magaling maglaba, yan. Hindi ko po talent yon. Believe nga po kay Sister Venus kasi napapaputi po nila yung mga labay nila eh. Kami kasi, ang katwiran ko kasi, pag di ko magpaputi, bibigay ko na sa biyanan ko, siya na lang magpapaputi, bibili na lang akong bago. Pero gift po kasi yon. Ano pa, meron po talagang specific calling. At ito nga po, yung pag-aaralan natin mamaya, meron pong specific calling para po dun sa topic natin mamaya. Note, when God is calling us, He also enables us to respond in faith. So, ako po, nung tinawag ng Panginoon, hindi naman direct eh. Umpisa po kasi, nung papunta sa prayer meeting, lagi po akong ini-invite ni Ninang Alice, na kay Lord na po siya, Velasco, dun sa lagi po niyang sinasabi na, Jen, attend ka ng prayer meeting. Lagi ko sinasabi, nag-aalaga po ako ng kapatid. Okay. Jen, sumunod na Sunday, Jen, attend ka ng prayer meeting. Gumagawa po ako ng assignment. So, bawat linggo, hindi po siya nagsasawang i-invite ako. So, merong invitation. Yung process po ng pagiging disciple. Merong invitation, merong pagtawag. Hanggang finally, nung wala na po ako may irarason, sige na nga, ang kulit naman ito ni Ninang Alice. Di ba? May ganun may ganun kang factor. So, attend ka. Tapos pagdating mo sa prayer meeting, narinig mo yung preacher, narinig ko to, ang attitude ko pa, to talaga to si Ninang Alice, kinuwento na yata yung buhay ko dun sa nagpipreach.
Kasi lahat ng sinasabi ng preacher, patama sa akin. 'Di ba? Tayo pong lahat dumaan sa prosesong 'yon. So, yung po yung He will enable us to respond in faith. Pangalawang, sumunod na Sunday, hindi po ako umattend. Pero dahil nakarinig po, nataniman ng salita ng Diyos ang puso ko nung Sunday na umattend ako ng prayer meeting, naghanap ako. Sumunod nun talagang, after siguro mga 3 linggo, ganon, umattend uli ako ng prayer meeting. Kasi yung salita ng Diyos, once na naitanim sa puso mo, hindi, ano po talaga yun, mag-grow. Mag-grow po, mag-grow siya talaga. Kaya sabi nga, God enables us to respond in faith. So in faith, di ba, ano ba sabi ng faith? Hindi mo pa nga nakakita, pero pinaniniwalaan mo na, siguro may gagawin talaga si Lord sa puso ko. Sa larangan po ng selection and calling, doon sa sinabi rin po, ayon sa sinabi nila si Pastor Rapi nung Tuesday, it is God's prerogative. Si Lord po ang may kakayanan na tumawag at pumili sa atin. Tandaan natin, it is God's prerogative. Pangalawa, it is God's choice out of His pleasure. So, huwag ka mangialam, pinili ka ng Diyos. Sabi ko nga nung nag-aaral kami ni Pastor Simple kanina, pagka sinabing pinili ka ng Diyos, huwag ka na mangialam, yung pinili ba talaga yan? Pinili ka nga. It is God's choice out of His pleasure. Out of His pleasure, ibig sabihin, kaya kanya pinili kasi mabibigyan mo siya ng kaluguran sa gagawin mo. Minsan kasi, nakatingin tayo dun sa kahinaan natin. Pero pag naintindihan natin na pinili ka out of His pleasure, sabi nga kanina, magkakaroon ka ng passion. Passion to serve the Lord joyfully. Passion to serve the Lord. Ano nga sabi ni Sister Maribik? Yung mabilis habang may hininga. Di po ba? At pangatlo, it is God's divine providence. Sa Philippians 2:13, ang sabi nga po doon sa Contemporary English Version, God is working in you to make you willing and able to obey Him. So si Lord pa rin, divine providence pa rin ni Lord ang pagtugon natin sa kanyang tawag. At kahapon nga po, narinig po natin yung kay Minister Jerry at saka Sister Maripas sa kanilang topic dun sa call of Isaiah. Sinabi nga niya kahapon na God's call is personal. Personal. Natutuwa nga ako habang kahapon, sabi ko, ay, ang galing ni Isaiah, nakita niya si Lord. Yung calling, di ba? Pag nakikinig ka po sa audience, ang dami pong bumababang rema tungkol dun sa Word of God. Sabi ko nga dun sa note ko kahapon, nakita niya si Lord. Tapos yung pag-aaralan po, pero ano lang yun, yung mga, syempre naglalaro din po yung isip namin kasi kay Samuel, listening naman po siya. Sabi nga, God's call is personal. Doon po siya sa Isaiah 6:1-8. Nung tinawag po si Isaiah, ito ay sa pamamagitan ng pangitain. Recall din po natin, paano po tayo tinawag ng Panginoon ulit. Una, makikita natin, nakita niya ang Diyos na nakaupo sa trono. May mga kasamang maanghel na nagpapahayag ng kabanalan ng Diyos. Na-experience niyo na po ba to? Yung kagaya nung kay Isaiah? Thank you, Lord, pag na-experience niyo po yon. Pangalawa, nakita niya ang kanyang sarili. Sa verse 5-7, at kinilala niya ang kanyang karumihan sa harapan ng kalawalhatian ng Diyos. Na-experience po natin to. Ako po na-experience ko to. Kasi tinawag naman nga po ako ni Lord sa madilim na buhay. Alam niyo po yung, gaya lang pag nagkukwento ko ngayon sa mga bata, kasi palibhasa tayo generally, napagdaanan natin yung kahirapan, napagdaanan natin yung inapi, napagdaanan natin yung kawalan, yung marami tayong napagdaanan. So, nung mga panahon na yon, talagang naghahanap ka ng sagot para ikaw ay magkaroon. Lalo na yung kapayapaan ng puso. So, si Isaiah, nung makitaan niya ang Diyos, kinilala niya ang kanyang karumihan sa harapan ng kaluwalhatian ng Diyos. Tayo pong lahat. Ako po kasi sabi ko, nung na-LSS ako, October 23, 1991,
dito po ako na LSS, alam niyo po yung kapatawarang tinanggap dahil sa napakalaking kasalanan mo. Siyempre, malaki pong kasalanan pagsisinungaling, pag-iisip ng masama sa kapwa. Malalaking kasalanan po yun. Sin is a sin. So pag naintindihan mo pong pinatawad ka sa malaking kasalanan mo, talagang luluhod ka sa Panginoon. At nung para papurihan siya at para pasalamatan siya. Ganon po yung nangyari kay Isaiah. 'Di ba? Woe to me, sabi pa nga niya ganon eh. Tapos yung angel, kasi kinilala niya nga, 'di ba? Pag kinilala natin yung ating nothingness before God at nagsisi tayo sa kasalanan natin, 1 John 1:9, 'di ba? Nililinis. Unang nilinis yung labi ni Isaiah. Dahil may purpose ng Diyos kay Isaiah, nilinis niya ito. Nagkaroon ng bagong perspective sa buhay at tumugon siya sa panawagan ng Diyos. Whom shall I send? Send me, di ba? Sino padadala ko? Ako po. Bakit? Kasi nga, nadama yung pag-ibig ng Diyos. Nakita mo talaga na ang tumawag sa iyo, ang may-ari ng buhay mo ay ang Diyos at ang pagkakatawag sa iyo ay para sa paglilingkod ng ating Panginoon. Sa selection and calling po para maging disciple, isang paraan po ng Diyos ay magpakita in form of vision. Katulad ng pagtawag kay Isaiah. After Isaiah captures a vision for God, God lays out a need for someone to speak for him. Kasi nga ayaw makipag-usap na ng Diyos sa general eh. 'Di ba? Kasi nga ikaw man yung crowd mo ay anong tawag nun, ayaw maniwala sa iyo, di wag mo kausapin. So, 'di ba? Pero nakita ni Isaiah yon, God has a message and is looking for a messenger. God issued a general call, but Isaiah took it personally. Ako po. Nakita ni Isaiah ang pangangailangan nung kapanahunan nila. Sa panahon po natin ngayon na nag-pandemic, ginamit po yung Good Morning Jesus para magbigay po ng hope sa maraming tao. Hindi lamang po local, hindi lamang po sa Pilipinas, pero pati sa ibang bansa. Nung maranasan po naming mag-COVID, nagpatotoo kami na ito pala yung gagawin. Ngayon, ang tatapang po namin, pinatapang din po yung mga nakarinig. Sila nga, nag-survive eh. Ito lang ginawa nila. Di ba? Malaking bagay po yon. Nakita ni Isaiah ang pangangailangan ng panahon. Nakita niya ang God-given gifts na dapat gamitin, magpahayag. Nakita niya ang puso ng Diyos para sa mga tao. Di ba? Kaya nga po, di pa bumabalik si Lord eh. Baka yung katabi mo, hindi pa kilala si Lord. Ngayon po, tawagin na po natin si Pastor Simple para po sa call of Samuel. Kasi, sabi ko nga kanina, si Isaiah, ang call po ni Isaiah ay from a vision. Kay Samuel naman po, tawagin natin si Pastor Simple. Yan. Babasahin ko po dito sa unang Samuel 3, 1-10. Sa pamamahala ni Eli, si Samuel ay patuloy na naglingkod kay Yahweh. Nang panahong iyon, bihira nang magpahayag si Yahweh at bihira na rin ang mga pangitaing galing sa kanya. Malabo na noon ang mata ni Eli. Minsan, natutulog siya sa kanyang silid. Si Samuel ay natutulog naman sa santuaryo, kung saan naroon din ang kaba ng tipan. Bago magmadaling araw at may sindi pa ang ilawan sa santuaryo, siya'y tinawag ni Yahweh, Samuel, Samuel. Narito po ako, sagot niya. Patakbo siyang lumapit kay Eli at sinabi, bakit po? Sinabi ni Eli, hindi kita tinatawag, matulog ka na uli. Nagbalik nga siya sa kanyang higaan, subalit tinawag siyang muli ni Yahweh, Samuel. Bumangon siya, lumapit muli kay Eli at nagtanong, tinatawag po ba ninyo ako? Sinabi ni Eli, hindi kita tinatawag anak, matulog ka na uli. Hindi pa kilala noon ni Samuel si Yahweh sapagkat hindi pa ito nagpapahayag sa kanya. Sa ikatlong pagtawag ni Yahweh, muling lumapit si Samuel kay Eli at sinabi, narinig ko pong tinatawag ninyo ako. Sa pagkakataong iyon, naunawaan ni Eli na si Yahweh ang tumatawag sa bata. Kaya sinabi niya, mahiga kang muli. At kapag narinig mo pang tinawag ka, ganito ang sabihin mo. Magsalita po kayo Yahweh, nakikinig po ang inyong lingkod. At muli
ngang nahiga si Samuel. Sa verse 10, si Yahweh ay lumapit kay Samuel at muli itong tinawag. Samuel, Samuel. Sumagot si Samuel, magsalita po kayo, nakikinig ang inyong lingkod. Ito po ang mensahe ng Panginoon. Salamat sa ating Panginoon at tayo ay patuloy na binibigyan ni Lord ng mga pag-aaral na katulad nito. Ang katanungan po sa atin ay, tinawag ka ba? O tinawag ba tayo? Alam niyo po, dito po sa binasa natin, dito po makikita natin na kung paano po siya tinawag. At di po ba kapag tayo tinatawag, ano po yung pwedeng maging sagot natin? Di ba pwedeng ang tugon natin ay po. At ang pwede rin nating sabihin ay bakit po. At alam din natin na pagka tayo ay tinatawag, ang ibig sabihin niyan ay meron siyang sasabihin, merong ipapagawa sa atin. Kaya nga pagka si Pastor Alex, halimbawa, pinapatawag kayo ni Pastor Alex, alam nyo, dalawang bagay lang ang iniisip ko. Merong instruction o merong ipapagawa. Diba? Ibig sabihin, ganun tayo. At sabi pa dito, at inihanda rin niya yung kanyang sarili na baka merong gagawin niya, baka merong iuutos. Kaya nga sabi ito, tayo po ay tinawag at paano tayo nagre-respond doon sa pagtawag sa atin ng ating Panginoon. Sabi ko nga, yung pagtawag kay Samuel ay napakaganda. Ay ako po nang tawagin din ng Panginoon. Iba po naman yung kaisipan ko ng pagtawag. Nung tawagin ho ako ni Lord, ang iniisip ko lagi ay paano na yung magulang ko pag iniwan ko pa nung mga panahon po yun. Dahil ako po yung pinakahuling nag-asawa sa amin. Ako na lang po yung kasama ng tatay ko, nanay ko. Sabi ko, pag ako yung nag-full time, ano na kaya mangyayari sa kanila? Pero hindi po madali yung pagtawag. Pero yun nga po, dahil ang Diyos ay may tawag sa atin, gagawa at gagawa siya ng paraan. Hindi tayo hihintuan para hindi tayo makasunod. At pinaranas sa amin ni Lord, lahat ng iniisip ko, paano na kami? Yung bahay namin, paano maipapagawa? Akala ko po ako magpapagawa. Sabi ko, ako ganito. Pero hindi po. Nakita ko na ang sekreto lang talaga ay sumunod tayo doon sa tawag ng Panginoon. Ngayon po, dito sa pagkakatawag kay Samuel, meron po akong 4 na bagay na nakita na matututunan natin at pwede rin po na ito ay naging karanasan din natin sa ating buhay. Una, ang sabi po ay si Samuel po, nung tawagin siya ng Panginoon, siya po ay nasa templo na. Ibig sabihin, pagka nasa templo na, meron na siyang sabi nga, di ba, alam naman natin kung sino si Samuel. Si Samuel, ang ibig sabihin ng kanyang pangalan ay heard of God, pinakinggan ng Diyos. Alam po naman natin yung pangyayari na hindi nagkakaanak yung kanyang ina, ang kanya pong ina ay si Ana, at yung pong kanyang tatay ay si Elkana. Hindi nagkakaanak. Pero ano ang naging sabi ni Hana? Nung panahon sabi niya, di ba, lungkot na lungkot siya. Simple, pagka naghahandog po sila, yung kanyang isang kasama, yung asawa pa rin ng kanyang asawa, ay doble yung binibigay, samantalang siya walang binibigay dahil wala namang anak. Kaya nga yung panalangin niya, ano ang kanyang naging prayer? Panginoon, pag pinagkalooban po niyo ako ng anak, ihahandog ko sa inyo. Kaya nung pag-uwi niya sa bahay, yun niya, biniyayaan siya ng Panginoon, nagbuntis, nanganak, at yun niya po. At anong kanyang pangako? Sabi niya, pagkabitaw sa dede ng nanay, dadalhin na sa templo. Kaya ibig sabihin, yung pagkakatawag kay Samuel, ay siya po ay talagang sa templo na siya. At ano po ang sabi dito? At siya po ay ni-raise up ng mga bagay ukol sa Diyos. Naintindihan niya kung bakit siya nasa templo. Di ba? Siyempre, alam naman po natin yung bakit nasa templo. Una, siyempre po para maglingkod sa Diyos sa priestly calling. Siyempre, yung kanya pong nagtitrain sa kanya na walang iba kundi si Eli. Sabi to, Samuel is raised up by Eli in the temple. Pinalaki at natutunan niya yung gawain sa templo. Eli teaches Samuel the scripture in what it means to be a priest. Di ba? Siyempre, pag nasa templo ka, ang mga ituturo sa iyo, yung tungkol sa Diyos, scripture, natutunan po niya yan. Eli put Samuel to work with menial tasks. Alam niyo, yun ang isang katotohanan. Na pagka tayo'y nasa templo, pagka tayo'y tinawag ni Lord, hindi lang naman preaching lang di ba? Ibig sabihin, ano ba yung mga menial tasks, yung mga gawain natin? Dito sa templo, di ba? Kaya lahat, ako nga natutuwa kay Lord. Ang isang naging sekreto ko dito,
ang dami ko pong natutunan. Hindi po ako marunong maggayat ng mga sibuyas. Alam niyo kung sino naging trainer ko? Si Brother Roger. Kaya natututo ako. Kaya ibig sabihin po niyan, ay yung mga menial tasks, kasama po talaga yan sapagka tayo nasa templo. Hindi lang tayo dadalhin dito para mag-preach ka. Ako nga, natatandaan ko nung ipatawag ako ng mami, dito na ako. Alam niyo, natatandaan po ni Pastor Alex, una kong sama sa prayer meeting kay Pastor Alex. Sabi ng mami, o pakantahin mo yan. Akala ng mami, maganda ang boses ko. Buti na lang, hindi ako pinakanta ni Pastor Alex. Alam niyo kung saan? Doon po sa daan ng Ebanghelyo. Unang-una ko pong pagpunta ko sa Maynila, yung si Pastor Alex po, kung natatandaan ni Pastor yon. Kaya nakakatuwa sa templo, ang dami ko pong natutunan. Kaya yung mga menial tasks sa paglilingkod natin kay Lord, kasama po yan. At ang sekreto lang talaga dyan, kaya nga yung napakahalaga po doon sa enjoy ng ating ginagawa. Ano pa, ang binabanggit pa po dito, as Samuel grow older, accepted more responsibility. Eli give him more to do, more practical ways to act out being the priest of God. Habang siya lumalaki, siyempre dumadami din po yung kanyang responsibilidad. Dumadami yung kanyang gawain. Parang dito sa Kompi. Di ba, ako po na magsimula, ganito lang yung gawain, pero dumami ng dumami. Siyempre, ako po yung taong minsan niya, parang sinasabi yata na ibang pakialamero na ako. Kahit hindi ko yata gawain, parang gusto kong gawin. Yung sekreto, gusto kong matuto. Di ba? Gusto kong matutunan. Kaya nga pag sinasabi ni Pastor Alex, kasama kayo ni Minister Utan pagpapagawa. Alam nyo, tuwan-tuwa ako. Sabi ko, matututo na naman ako. Kaya alam nyo, ang dami kong natutunan. Yung palang sekreto, yung mga menial tasks. Naku, hindi po pwedeng kasama talaga po yan pag tayo nasa templo. Pangalawa, ano sabi niya dito? Si Samuel po nasanay sa tinig ni Eli. Sabi dito, sa binasa natin, noong mga panahon pong yung bihira ng marinig ang tinig ng Diyos sabi diyan, kaya nung marinig niyang may tumawag sa kanya, naisip agad niya, naku, baka may iuuto sa akin. Naku, gayong ba tayo pagka tinawag tayo? Di ba nung mga unang panahon, pag tinawag, naku, ano naman kayang kasalanan mo? Baka may ginagawa namang kasalanan. Pero si Eli iba, yung pagtawag sa kanya, alam niya na mayroong ipagagawa sa kanya. At sabi si Samuel, iniisip niya na baka may iuuto sa kanya. Ano pa? Samuel is being alert, even in the midst of his sleep, to know that he is being called. Isipin niyo si Samuel, kahit natutulog, alert. Yung pang parang baka sa kanyang pagtulog, yung pang parang alert na baka tatawagin siya. Ganun po ba tayo? O baka, huwag niyo akong gisingin matutulog ako. Pero si Samuel po, alert siya. Kaya nga, pagtawag pa lang sa kanya, agad na andun agad, bulag, ano ba tawag sa Batangas po? Baligwas agad. Naku, parang yung baligwas pa tawag sa amin dyan Kaya yung naroon agad, yung alert yan na baka merong ipagagawa siya sa kanya ang Panginoon. Pangatlo po, anong sabi dito? Ito yung 3 beses na senaryo na pagtawag kay Samuel para makilala ni Eli ang Diyos ang tumawag kay Samuel. At tinuruan niya si Samuel kung paano tutugon sa muling pagtawag ng Diyos. Ito na po, ano ang sabi dito? Samuel was called but he needed Eli to mentor him to the voice of God. Di ba? Ibig sabihin niyan, kailangan talaga sa bilang isang may magme-mentor sa atin. Di ba? Hindi pwedeng sabihin, hindi, kaya ko na. May magme-mentor sa atin. Di po ba? Kaya ako, natutunan ko rin po dito sa Kompi, lahat po ng tao dito nagme-mentor sa akin. Hindi mo pwedeng sabihin, mas matagal ako sa iyo, ha? Huwag mo akong tuturuan. Hindi pala. Kinakailangan kung yun ang gagamitin ng Diyos para sa atin. Kaya ano pa po, Samuel was called but he needed Eli to mentor to him to the voice of God. Samuel had training in the direction but mentorship connected his call from God with what he was supposed to be doing. Sabi nga dito, at gagamitin ni Lord na guide yung mga magtuturo sa atin. Siyempre, kailangan po talaga na mayroong mag-guide sa atin. Kaya nga salamat. At yun nga, yung ginagawa natin ngayon, pagkakatapos namin ng morning devotion, hindi agad kami umaalis. Alam niyo kung bakit? Lalo na pag Monday, nag-iintay po kami ng instruction na galing sa pastor natin. Siyempre, yun naman po, dapat talagang may instruction tayo. Di ba? Yun nga yung topic ko ngayon sa ating virtual prayer meeting. Anong sabi? No word, no work. Siyempre, pag wala ka namang word, ano mang gagawin mo? No word, no promises to hold. Wala kang pangahawakang salita. Di ba? Kaya mahalaga, umaga pa lang,
may word tayo. Pag tinanong tayo ngayon ni Lord, anong kanta natin? Anong word natin? Di ba? Kaya nga si Sister Rhea kanina, pagpasok pa lang dito, kumakanta na ng kumakanta. Sabi ko, may kanta na rin ako dito ha. Mamaya, kakantahin namin kung ano po yung kantang yon. Tingnan nyo ha, ginagawa sa atin ni Lord yan. Ano pa, karamihan po, before tayo ay ma-involve sa kompi, ay nakaunawa tayo, naturuan tayo sa church. Totoo naman, bata pa lang, alam na natin yung church. Diba? Alam natin, tinuruan tayo ng ating mga nanay, sa totoo lang ho, bininyagan pa tayo sa simbahan. Natatandaan ko nung kami nag-aaral, dahil natutunan ko na dapat pagdadaan mo ng mga simbahan, tuklong ang tawag po sa amin, dapat magsasign of the cross ka. Nung po kami nag-aaral, alam nyo, siyempre po yung tuklong po sa amin, papasok na ganon. Minsan, nakalimutan ko, papasok na ganon, ang tanda ako. Sabi no, hindi pa tuklong yan. Nasanay na, pag sinabing church, sinabing simbahan, meron kang gagawin. Ano pa po? Kaya nga ang pinakita pa ng Panginoon dito, karamihan sa atin, na-involve tayo, dinala tayo ng ating Panginoon sa ganitong gawain. Yung po, nung tayo mag-full-time, ako mag-full-time, tinuro ang sumunod, binigyan ng mga menial task, nag-aral, nag-train para magturo. Diba? At yun naman po ang life verse ng ating community na 2 Timothy 2:2. At ano pa po, naging buhay yung Romans 10:17, na-develop ang pananampalataya dahil sa pakikinig. Alam nyo, ang sekreto lang para matuto, makinig. Diba? Ang sekreto, isang katotohanan para matuto, makinig. Kaya nga lagi sinasabi ng Romans 10:17 na ang pananampalataya ay nagmumula sa pakikinig. Pang-apat po, sabi niya dito, ganito ang sabihin mo kapag tinawag ka uli, "Speak, Lord, for your servant hears." Sabi niya, magsalita po kayo, nakikinig po ang inyong lingkod. May mensahe ang Diyos para sa tao at kailangan niya ang mga mensahero. God had a message for Samuel to deliver. At nagsalita ang Diyos at sinabi kay Samuel ang kanyang mensahe. Nakakalimutan po yung mic. Pasensya na po ha. Tinawag si Samuel para ibigay ang mensahe ng Diyos. Kaya tayo, kay Eli, tinawag si Samuel para ibigay ang mensahe ng Diyos tungkol kay Eli. Ito po ang matindi. Tumayo tayo, halimbawa, tumayo tayo doon po sa kalagayan ni Samuel. Kung ikaw si Samuel, paano mo nga naman sasabihin ang mensahe doon sa taong nag-train sa'yo? Inari kang anak. Tapos alam nyo, habang inaaral ko ito, sabi ko, yung una palang pinirit siya ni Samuel, alam nyo kung sino? Si Eli. Samantalang sino ba si Eli? Siya po ang nag-train sa kanya. Tapos, di ba? Tingnan nyo ha, siya nagturo tapos sasabihin mo sa kanya. Di ba? Kung titingnan po natin, paano mo ibabahagi, paano mo sasabihin yung katotohanan? Di ba? Sa totoo lang, mahirap magsabi noon, nagturo sa iyo, tapos sasabi sa inang Diyos. Sabihin mo sa nagturo sa iyo ha, na ganito, na hindi na yung kanyang mga anak, dahil sa ginawa nila, judgment ang mangyayari sa kanila. Ang hirap pong gawin noon. Kaya nga tayo ngayon, mga kapatid, yung mga nakaatang sa atin. Alam niyo, kaya nga ang sabi dito, sa bahagi ng pagtuturo ni Eli kay Samuel ang huwag itago ang katotohanan na sinabi ng Diyos. Kaya tayo, di ba, naranasan natin ng mga una, pagpunta namin sa prayer meeting, sasabihin ng coordinator, huwag mong ituturo ang tithes, mawawala ang tao. Hindi pala ganon. Tayo, natatandaan ko sa mami. Ang mami, natutunan ko rin sa mami, kahit unang prayer meeting, ituturo ang ikapo. Bakit? Sabi ng mami, yan ang sekreto para pagpalain. Yun ang ipinapasabi ni Lord. Samuel speak the truth. He speak exactly what God tells him. So told Eli of the coming judgment. Tingnan niyo, tindi ha. Isipin, sabi ko, iniisip ko, grabe, yung unang kanyang ginawa, yung kanyang pinag-preachan, yung nagturo sa kanya para sabihin, okay lang sana kung sabihin, ikaw nagturo sa akin hindi Judgment ang yung itinuro niya. Pero dahil po yun ang pinapasabi ng Diyos, dapat gawin. Generally speaking, bilang company members at ayon sa ating commission, alam po naman natin yung ating community values. Yung commission natin, anong sabi? To receive and transmit the Christian faith to faithful men who in turn will teach others also. Sa 2 Timothy 2:2, alam po natin yan, take the teaching that you heard me proclaim in the presence of many witnesses to entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Na-memorize ko na pala. Thank you, Lord. Yan. Sabi po, sa ating buhay ngayon, nakakatuwa na makita natin yung mga tinuturuan natin natututo. Yun po yung ating reward.
Siyempre, yun ang life verse ng ating community. Tinuturo natin, yung mga natututunan natin, itinuturo natin. Ba't di ba tuwan-tuwa tayo? Ay, salamat, yung mga tinuturuan namin. Na, nakakapagturo naman sa iba. Kaya nga nung mga una, lagi sinasabi, huwag niyo akong tatawagin. Hindi ako a-attend. Pero ngayon, ang nangyayari po, pag hindi tinawag, masama ang loob. Di ba? Ibig sabihin, no, natuturuan. At pag sinabing, ang ating word ngayon, 3 to 5 minutes, nagiging 35 minutes. Walang sasabihin, nagiging 35 minutes pa nga. Ibig sabihin yan, yun ang ating kagalakan. Tandaan po natin, sabi dito, tayo ay tinawag para magpahayag ng katotohanan, tayo ay tinawag para ibahagi ang katotohanan. Iyon po yung pagkakatawag sa atin ng Panginoon. Kaya pag ang Diyos po ang nagsabi sa atin, huwag nating itatago yung katotohanan. Kaya ang napakaganda kay Eli, alam yung sabi niya kay Samuel, alam kong may sinabi sa iyo, Diyos, huwag mong ililihim ha, sabihin mo sa akin. Tapos sasabihin pala, naku, ganito ang mangyayari sa angkan mo. Hindi para bang sinabing, hindi sila kabahagi doon sa mga blessing. Ay, ang hirap pong gawin nun ha. Pero si Eli, lahat po itinuro. In conclusion po, sa atin pong pagiging disciple bilang learner, bilang mga nag-aaral, natuto ng salita ng Diyos, tandaan po natin yung dalawang bagay. Unang-una nga po yung pinag-aaralan natin, yung the selection and calling. Tandaan po natin yung tatlong bagay. It is God's prerogative, karapatan po ng Diyos ang pagpili. At napakinggan na po natin yung John 15:16. Pangalawa, it is God's choice out of His pleasure. Sabi nga po, pinili niya dahil gusto niya. Kaya sa ayaw po niyo sa gusto, kami nga narito. Pinili po ng Diyos. Siyempre, ang Diyos po ang pumipili. Para kung sino yung gagamitin. At ang pangatlo, it is God's divine providence. Siya rin po ang nagkakaloob ng desire sa puso natin para tayo'y tumugon. Diba? Siya din po. Siyempre, kung tayo lang, marami tayong gusto. Hindi ako pwede dyan. Marami pa akong gustong mangyari sa buhay. Pero si Samuel, natutunan po niya yan. Kaya nga po yung pangalawa, we are called to bring God's message to the people. Tayo po'y tinawag para dalhin po natin ang mensahe ng Panginoon sa maraming tao. Katulad ni Samuel, pagyamanin po natin yung pakikinig sa tinig ng Diyos. Kaya napakahalaga, di ba? Lagi natin sinasabi, marami tayong naririnig na tinig. May tinig ng kapitbahay, may tinig ng kaaway. Mas maganda pong makarinig sa tinig ng Diyos. At paano natin marirecognize ang tinig ng Diyos? Kapag ito po'y dadalhin tayo doon sa tunay na buhay. At para mapakinggan, sa katulad po ni Samuel, pinagyaman niya, para mapakinggan po natin ng tama ang sinasabi ng salita ng Diyos. Siyempre, para mapakinggan natin kung anong instruction sa atin. Sabi ko nga, no word, no promises to hold. Pag walang word, wala tayong panghahawakan salita. At maipapahayag po natin ang sinasabi ng salita ng Diyos. Kaya mga kapatid, tandaan po natin, sabi nga dito, bilang mga disciple, yung dalawang bagay, yung the selection of calling, tayo'y tinawag ng Panginoon. At ang pangalawa, tayo'y tinawag para ibahagi po natin ang mabuting balita ng Panginoon. Yan, thank you Lord. Aawit po kami kay Lord. Awitin lang po namin yung we are called, we are chosen. We are chosen, we are called the children of God. We are called by your name to live in the house of the Lord. We are called, we are chosen, we are called the children of God. We are called by your name to live in the house of the Lord. Purihin ang Panginoon. Tayo po ay kanyang tinawag. Kaya ang daladala po natin ay mensahe na galing sa ating Panginoon. Mensahe ng katotohanan na magdadala ng pagpapala sa maraming tao. Sige po tayo manalangin. Hallelujah, hallelujah. Panginoon, salamat po sa napakagandang umaga. Tunay po, Lord, na kamangha-mangha po yung ginagawa po niyo sa aming buhay. At salamat po, Lord, sapagkat lagi po niyo kaming binibigyan ng mga ganitong pagkakataon para makarinig kami ng mga pagtuturo na galing po sa inyo. At salamat, Panginoon, sa umagang ito na kami po inyong ginamit upang maipaabot ang mensahe
na nanggaling kay Samuel sa pamamagitan ng inyong kapangyarihan. At muli po, Lord, dalangin po namin bilang mga lingkod po ninyo na patuloy po ninyo, kaming gamitin, lalo-lalo na po sa ikalalaganap ng inyong mabuting balita. At patuloy po namin inaamin sa aming kawalan, kayo po lagi ang magtuturo. At muli po, Ngaynoon, alam po namin na marami pa po kaming matututunan sa pag-aaral po namin tungkol sa discipleship training na ito. Kaya, Panginoon, isa pong napakalaking pagpapala para sa aming lahat na kami ay laging makarinig ng inyong mga salita. Kaya, Panginoon, muli nawa po yung aming napag-aralan ngayon ay makapagdagdag sa aming para mapalago pa po yung aming buhay pananampalataya. At muli dalangin po namin, Panginoon, ang maghapong ito, samahan kami sa lahat ng aming gagawin, yung aming mga kapatiran na nasa trabaho, pagpunta, pag-uwi, alam namin ang inyong pag-iingat. At muli, Panginoon, maging ang maghapong ito, magiging pagpapala sa buhay ng bawat isa. Salamat po, Lord. At muli sa umagang ito, wala po kaming ibabalik sa inyo kundi pinakamataas na papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you, Lord. Magandang umaga po sa ating lahat.